Welcome mga ka-anime tunics. Sa nakaraang recap nakita natin na kahit papaano ay nagawang gisingin ni Mofan ang kapangyarihan ng apoy at ng mas bihirang talento sa kidlat, ngunit nagpa siya na ilihim iyon sa lahat. Mamaya ay hinamon si Mofan sa isang tunggalian kasama ang miyembro ng pamilya mo. Nahaharap sa imposibleng hamon si Mofan. Sa wakas ay ipinamalas ang kanyang dalawang talento sa lahat upang manalo sa tunggalian. Nagpatuloy ang kwento pagkatapos ng tunggalian habang napagtanto ng lahat kung gaano kahenyo at kahusay si Mofan. Lumapit siya kay Maza at humiling ang kanyang gantimpala para sa pagkapanalo. Si Mae ay nakikiusap na huwag gawin ito ng kanyang kapatid, ngunit si Mizo ay isang tao na may isang salita at humingi ng paumanhin sa ama ni Mofan para sa kanyang mapusok na pag-uugali. Pagkatapos ay inanunsyo ni Mizo ang tagumpay ni Mofan at binigyan siya ng karapatang magsanay sa Sacred Spring sa loob ng 7 araw. Ipinagdiriwang ng lahat ang kanyang tagumpay at tinatalakay kung gaano kaliwanag ang kanyang kinabukasan. Maging sa Magic Association o isang prestihiyosong paaralan. Pinaalalahanan ni Mr. Shen ang lahat na huwag sumuko at magsumikap upang makamit ang kanilang mga layunin. Kaya't nasa sabik na sila na makita si Mofan sa pag-unlad nito sa pagtatapos ng pagsasanay sa Sacred Spring na maaari makatulong sa kanya sa pag-amit ng mid-tier magic. Pagkatapos, binisita ni Mofan ang kanyang ama at ipinakikita ang isang grupo ng mga masasamang lalaki at nagkakaroon ng talakayan sa loob ng isang kuweba. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na hindi nila inaasahan na si Mofan ay isang likas na may hawak ng dalawahang elemento at minamaliit nila siya. Nabigo ang plano ng mga grupo dahil si Yuang ay hindi nakakuha ng karapatang magsanay sa Sacred Spring, at ipinaliwanag na ang mga nakatataas ay nawalan ng mga pasensya. Sa mga nasayang na oras, kay humihingi ng paumanhin ang batang miyembro sa pagkabigo at humingi ng isa pang pagkakataon, na isaayos ang pagkakamali. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ang grupo na parusahan siya. Nang maglaon, tinulungan ni Zhang ang kanyang kaibigan na magkaroon ng higit na kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan nang makita nila sina Mofan at Zensha. Nagtataka si Mofan kung bakit pinili niya ang partikular na bracelet na iyon sa lahat ng bagay at sinabi lang ni Zensha na nagustuhan niya ito. Ang nagpapaspecial sa bracelet ay dahil sa pinili nila ito at binili bilang regalo para sa 16th birthday niya. Ipinaalala sa kanya ni Zhang na ngayon ang araw na sisimulan ni Mofan ang kanyang pagsasanay sa Sacred Spring at nag-aalok si Zhang na e-escort si Zensha pauwi para sa kanya. Noong gabing dumating si Mofan sa gusali, kung saan magaganap ang kanyang pagsasanay at sinalubong ni Miss Tang at Mizo, na medyo naiinis na sa sobrang tagal ng paghihintay. Si Miss Tang, binibigyan siya ng Star Map Book na makakatulong sa pagpapalabas ng mid-tier magic. Pagkatapos nakipagkita sa kanya si Captain Zuda na hindi makapaniwala sa tunay na pagkakakilanlan ni Fanmo at ipinaliwanag na ang pagsesenay sa Sacred Spring ay pinapangarap ng karamihan na magician na dapat ipagmalaki. At sinabi ni Captain Zuda na ipagpapatuloy ang pagsisiyasat sa batang babae na nawala mula sa isang paaralan sa high school, kung saan nila nakalaban ang One-Eyed Rat. Ang babaeng namamahala sa pagprotekta sa Sacred Spring na si Lin ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at tinutulungan niya itong magbigay ng impormasyon. Ipinaliwanag niya iyon pagkatapos niyang hanapin ang lagusan. Ang pinuno ng daga na gumamit ng kakaibang likido ay natagpuan at hinihinalang nauugnay sa bukal. Gayunpaman, iyon lang ang lahat ng impormasyon. Handa siyang magbigay at hilingin ang swerte ni Mofan na maging pangalawang pinakabatang mid-tier mage sa lungsod. Sa isang lab, ipinaliwanag na ang likido ay mula sa isang bukal, na halos kapareho sa Sacred Spring. Gayunpaman, ang epekto nito ay magdadala sa anumang buhay na bagay sa isang nagngangalit na yugto at mag-trigger ng kanilang pagiging likas na pagiging marahasan. Napaisip sila, na baka nga ito ang dahilan kung bakit mas maraming daga ang lumilitaw, kamakailan at nagpa siya na suriin ang tainted liquid. Ang mga bantay sa Sacred Spring ay binibigyan si Mofan ng access upang masimula na niya ang kanyang pagsasanay. Nararamdaman niya kaagad ang epekto ng spring sa kanyang pendant na nagsimulang mag-react. Si Mofan napansin kung gaano ka-excited at naisip kung gusto nitong inumin ang lahat ng tubig. Nakumpleto na ng ama ni Mofan ang pag-deliver. Ang mga sundalo, binabati siya sa pagkapanalo ng kanyang anak sa tunggalian at ipaliwanag na ang lahat ng mga maimpluwensyang organisasyon ay pinag-aagawan siya.
Naniniwala sila na ligtas ang kinabukasan ng kanyang pamilya at nagtataka kung bakit nagtatrabaho pa rin siya bilang driver. Ipinaliwanag niya na ang mga sundalong tulad nila ay nagtatrabaho ng maayos para protektahan ang lungsod at nakatagpo siya ng kagalakan at makapagbigay ng kahit maliit na bagay tulad ng paghatid ng mga groceries sa kanila. Sa labas napansin ng mga sundalo ang kulay ng ulan, na tila mukhang ihi at sinabihang bumalik sa trabaho sa utos ng opisyal na si Kong. Pagkatapos ay nasusulyapan natin ang mga kagubatan habang nakikita natin ang ilang galit na mga halimaw na naghahanda para sa isang pag-atake, pabalik sa training facility. Natapos na si Captain Zuda sa kanyang investigation at hiniling kay Linker na sabihin kay Mofan. Kapag siya ay lumabas pagkatapos ng isang linggo na pagsasanay ay tiyak na magdidiwang sila. Ipinaliwanag kay Officer Kung na hindi pa bumabalik ang patrol team. Makikita natin na habang ipinapaliwanag ng isang team leader kung paano kailangang gamitin ng mga light mages ang kanilang magic para magpadala ng light signal sakaling magkaroon ng emergency, dahil nakakaakit ang mga communication devices ng halimaw. Sa sandaling iyon ay inatake sila ng isang mabangis na lobo at nakita ng Army Headquarters ang mga emergency light. Ang natitirang mga miyembro ng pangkat ng patrol ay dapat na gumamit ng mga aparato upang makipag-ugnayan sa headquarters. Dahil napatay na ang mga light mages nila at desperado na sila pero huli na ang lahat. Ang mga halimaw ay papalapit na sa kanila. Opisyal na idineklara ni Kung sa level 4 ang emergency na hudyat na matindi nga ang sitwasyon at ipinaliwanag niya na ang bawat minutong nasayang ay mangangahulugan ng pagkamatay ng daan-daang mamamayan. Sa pasilidad si Mofan, sumusubok na kontrolin ang ilang bituin, ngunit nabigo at napagtanto yon. Kahit na sa tulong ng Sacred Spring, ang paggamit ng mid-tier magic ay hindi madali. Nawalan siya ng malay sa oras. Nagtataka kung ilang araw na ang lumipas. At kumusta ang kanyang mga kaibigan sa labas. Napakinggan ng mga mamamayan ang alarma sa direksyon ni Mr. Sheng, ang lahat ay pabalik sa paaralan na nagpapaliwanag na may lumitaw na mga halimaw. Sinagip ni Mistang ang isang lalaki na nasa panganib, ngunit nagulat siya nang makita ang isang may pakpak na lobo sa itaas niya. Ginagawa ng hukbo ang kanilang makakaya, upang aksyonan ang mga halimaw sa border. Ang isang mid-tier mage ay hinangaan ng lahat sa kanyang lakas. Sinusubukan niyang bigyan ng inspirasyon ang lahat na ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ngunit agad siyang napatay ng isang puting lobo. Si Officer Kang ay na-inform na may napakalaking bilang ng mga halimaw na lumilitaw sa loob ng lungsod. At hindi maintindihan kung paano dahil ang kanilang border ay hindi pa naman nalulusutan. Ang pagdepensa sa border ay walang kabuluhan, kung ang mga mamamayan ay inaatake, kaya nagpasya siyang magpadala ng ilang mga salamangkero sa lungsod. Habang nasa facility, naalala ni Mofan ang mga tagubaylang na ibinigay ni MS Tang. Dapat niyang palakasin ang kanyang Stardust. Kung siya ay magkaroon ng isang pagkakataon na ma-evolve ito na maging Star Cloud at kung gayon siya ay may pag-asa ng maging mid-tier mage. Pagkatapos nito, kakailanganin niyang magsanay katulad ng paraang ginawa niya noong una sa pagiging isang salamangkero upang magamit ang mid-tier magic. Ang pangunahing pagkakaiba lang ay magkakaroon na ngayon ng 49 na bituin para i-connect niya. Si Mistang ay mabait na tao. Binigyan niya si Mofan ng Star Map gamit ang Star Map Book na pwedeng makatulong sa kanya na maglabas ng mid-tier magic. Pansamantala, napagkakamala ni Mofan na kung bakit mabait si Mistang sa kanya, ay dahil ba kaya na may gusto ito sa kanya, kaya pinagpapantasyahan niya kung ano ang mangyayari kung itinigil niya ang pagsisikap na i-connecta ang mga bituin at sa halip hilingin na lang niya na pagdugtungin ang kanilang mga labi. Siya ay nagising mula sa kababalaghan na isip niya na baka ito ay isang pagsubok na ginawa ng Sacred Spring. Si Muning Zhu ay nababahala sa sitwasyon ni Mofan, habang paalis sila ng pamilya niya sa building. Ngunit kailangan nila mag-focus nang nakasalubong nila ang maraming halimaw. Nasugatan si Mizo sa proseso ngunit nagawa nilang makatakas at hindi niya maiwasang mag-alala para kay Mofan. Sa ibang lugar, ibinunyag na dahil sa kabiguan ni Yuang kaya kailangan nilang kumilos ngayon at ang layunin nilang pabagsakin ang Central Building ay mapapadali sa tulong ng ilang mga one-eyed rat. Nagsasanay ng husto si Mofan, ngunit naantala nang nagsimulang yumenig ang lupa. Lumabas siya mula sa training room. At nakitang umaatake ang mga higanteng daga at dapat tumakbo pabalik kasama ang second leader ng koponan na si Lin.
Pagkatapos ay nag-activate siya ng isang emergency procedure para sa Sacred Spring at inilagay ito sa loob ng isang maliit na bote. Natuklasan ni Lin ang isang nakatagong lagusan at ipinaliwanag iyon. Ito ay isang lihim ng lagusan na hindi niya alam kung saan ito patungo, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanila na ang isang grupo na tinatawag na Black Order ay naglagay ng likidong tinatawag na Violent Spring sa ulan at ito ay ang dahilan kung bakit nagwawala ang mga halimaw. Ang Snow Peak Station na nasa control ni Officer Kang ay nawala ng gwardiya at maaari lamang nilang hulaan kung gaano kalubha ang sitwasyon sa lungsod. Ang sandali ay nakakabahala at nang dumudugo ang ilong ni Mofan, ipinaliwanag niya na tiyak na nasaktan siya ng isang daga. Paglabas nila ng lagusan sa loob ay nakakalito na kung bakit ito patungo sa kanyang paaralan, ngunit nakalimutan na kaagad ng natanong nila ang kitikot-takot na kalagayan ng lungsod. Ang mga kalye ay puno ng mga halimaw at nakita natin na ang isang grupo ng mga lalaki ang sumusubok na pumunta sa isang safe house. Gayunpaman, nakatagpo sila ng isang kumakain na halimaw at nakuha ang atensyon nito. Ang kanilang mga pagsisikap na makatakas ay nawala ng silbi. Mabilis silang hinahabol at isa-isang pinatay. Ipinaliwanag ni Lin na ang level 4 na emergency alarm ay tumunog at si Mofan ay nabigla. Ang sabi ni Lin na nangangahulugan iyon na mayroong daan-daan o kaya naman ay libu-libong mga halimaw. Siya ay hindi kailanman nakatagpo ng ganitong antas ng krisis, at si Mofan ay iniisip lamang ang tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya kung saan pagkatapos ay ipinakita kung paano si Zensha ay nakatakas sa binit ng kamatayan, ang taong nagligtas sa kanya ay gustong tumulong sa iba. Ngunit nagpa siya ang grupo na mapanganib at isara ang pasukan sa gusali doon. Ipinaliwanag niya na hindi pa rin sila ligtas at dapat na pumunta sa underground market dahil mas malakas ang gate nito. Nilinaw ni Mofan na kailangan niyang iligtas ang kanyang pamilya, ngunit hiniling ni Lin na tulungan siya sa isang bagay. Una, binigay niya sa kanya ang Sacred Spring at dapat niya itong dalhin sa safe zone. Ipinaliwanag na ang kanyang prominenteng posisyon sa hukbo, ay gagawing halata sa Black Order na hawak niya ang Sacred Spring kaya hindi niya ito magagawang may hatid ng siya lang. Higit pa rito, isa siyang salamangkero ng militar at kahit na wala ng pag-asa ang lungsod, dapat nandoon pa rin siya para ipagtanggol ito. Nasa kanya na ngayon ang pagprotekta sa Sacred Spring dahil sa Black Order. Kapag nahawakan nila ito, lalawak pa ang krisis maging sa ibang mga lungsod. Tumanggi si Mofan dahil nakatutok lamang ito sa paghahanap sa kanyang pamilya, ngunit tumutol siya. Sa pagpapaalala sa kanya na hindi lang siya ang may mga tao na gustong protektahan. Ang mga gwardya ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay para protektahan sila at sila nasa Sacred Spring ay may mga pamilya din. Siya mismo ay nawalan ng kapatid na babae noong 1 taon habang siya ay nasa isang mahalagang misyon. Ipinaliwanag niya na mayroon silang tungkulin bilang mage na protektahan ang mga tao sa lungsod na walang kapangyarihan na naiintindihan na ngayon ni Mofan at hiniling kay Lin na protektahan ang kanyang pamilya kung sakaling matagpuan niya sila sa lungsod. Ginagawa ng ama ni Mofan ang kanyang makakaya para makauwi dahil tanging kaligtasan ng kanyang mga anak ang kanyang inaasahan. Sinundo niya ang stranded na si Mai na gustong pumunta sa safe zone. Ngunit ipinaliwanag niya na, kailangan niyang pumunta sa lungsod upang mailigtas si Mofan. Sinabi ni Mai na walang makakapagligtas kay Mofan. Ngayon, dahil ang sagradong bukal ay ang unang lugar na sinalakay, mas mabuti pa na sa kanila na pumunta sa ligtas na lugar at baka nandun na din si Mofan. Baka nandoon siya kung buhay pa siya. Ngunit sinabi ni Zing na maaaring lumabas si Mai sa sasakyan ngayon o sumama sa kanya sa lungsod, sa border si tinutukoy ni Officer Kong. Dapat niyang ipagtanggol ang lungsod, ngunit sinabi ni Yanzo na siya na lang ang pupunta sa halip upang manatili siya at mabawi ang border. Dumating si Mofan sa kanyang paaralan upang makahanap ng isang weak-ending barrier na nakapaligid dito. May mga halimaw sa bawat sulok ang mga estudyante sa loob ay nakatayo walang pag-asang makaligtas. Nagawa ni Mubay na iligtas si Zhou, ngunit kailangang ipaalala sa kanya na hindi nila mail iligtas ang lahat. Sinabihan sila na ang itaas na palapag ay napakaraming halimaw na mga lobo, kaya nagpasya silang magtungo sa stadium. Nakita natin na ang isa pang estudyante ay nabigo na gumamit ng magic dahil sa sobrang takot habang ang isa pang lalaki na gumagamit kidlat ay nagtagumpay na talunin ang isang halimaw na ipinangako ni Zhang kay Yuhei, na ilalabas niya sila at pitunayan ng sila ay sinalakay.
Gayunpaman kailangan niyang magmakaawa sa kanya na tumakas. Nang sila ay naipit sa sitwasyon ng isa pang halimaw. Sa segundo bago siya patayin ng halimaw may nagpatama ng kidlat na tumulak sa halimaw palayo at sa wakas ay dumating na si Mofan. Ang halimaw ay medyo malakas kaya ibinaba ni Zhang ang depensa nito, at ginamit ni Mofan ang kanyang fireburst upang tapusin ito. Mabilis na lumalala ang sitwasyon. Kaya tumungo sila sa stadium kung saan tila nagkukumpulan ang lahat.